Hello mga ka-SSS, hello mga kapag-ibig at hello mga ka-PhilHealth. And welcome to my vlog. Today is January 21. So January 21 kung ginawa tong video na to. Kamusta po kayo lahat na aking mga subscriber, aking mga followers? Ayan, yung salamin ko. Nakaka-attract ng sinag ng araw. Okay, road to 10,000 subscribers na po ako. So kung saan man makarating ang aking video na to, paki-subscribe naman para naman ma-hit ko na ang 10,000 subscribers sa buwan na ito. So ano bang pag-uusapan natin? Kung saan man makarating ang video ko na to, mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at saka mag-comment kayo ng question nyo. Kasi halos naman kasi na lahat is parang nagawan ko na ng mga video yung mga posibleng tanong about SSS, pag-ibig at PhilHealth. So, kay SSS kasi ngayon, ang latest kay SSS ngayon is mag-i-increase po siya ng contribution. So, from 14% last year ay magiging 15% na ngayon. So, tataas yung ating contribution. So, ang dating 650 na self-employed or voluntary, ngayon ay 750 na yata ang minimum. So ganun po ang increase ngayon. Sa mga self-employed at voluntary, medyo mahirap kasi nga sarili lang nila yon. Pero pag kayo po ay employed, may katulong po si employer. Ganun po yun. Kay Pag-ibig naman, ang latest ngayon kay Pag-ibig ay yun, yung kanila pa ring MP2. Kung gusto mo nang magkaroon ng MP2, ibig sabihin separate yan siya, personal mo yan na pera na ihuhulog mo yan kay Pag-ibig. Kung gusto mo mag-invest sa kanila at a certain years na 5 years na nakalock yung iyong pera doon, pwede mong withdrawin or pwede mo rin ipagpatuloy sa kanila para tataas at tataas ang interest. So papaldo ka doon kung hindi mo withdrawin. Ang rules naman doon kung malaki yung iyong i-deposit sa kanila buwan-buwan, syempre malaki yung kikitain mo. Kay PhilHealth naman, news ngayon, ito yung malungkot kasi ito yung pinag-uusapan ngayon sa Congress na zero subsidy po ngayon si PhilHealth. So dapat kay PhilHealth talaga kakagigil yan nagtataas pa ng contribution, tapos ang late lang ng coverage. Not good yan ha. So balikan po natin si SSS. So ang ma-advise ko lang sa mga kapwa ko mga SS member, kung kayo po ay nagsipag-loan last year, so dapat yung mga disclosure nyo isumitin nyo na yan, isurrender nyo po yan sa inyong employer para makaltasan po kayo ng tama, para kung sakaling may mga offer na loans this year, wala pong mga problema at makaka-avail po tayo. Ganun lang po yung kasimple. Okay? Kung saan po kung saan man nakarating ang video ko na to, mag-comment kayo, din mag-raise kayo ng question kasi sasagutin ko po yan siya online. Okay? And then don't forget to subscribe my YouTube channel para ma-hit ko na po ang 10k subscriber. Malaking tulong na po yan sa inyo. Sa akin pala, hindi pala sa inyo. Malaking tulong po sa akin. At saka matulungan ko din kayo at the same time kasi sasagutin ko yung mga tanong niyo. Nagpapaantok lang po kasi ako dahil break time. Yung nasa likod ko po, si Ate Pretty po yan. Mag-hi ka naman, Ate Pretty. Ganda niya, di ba? Kasi babay po. Don't forget to subscribe my YouTube channel.